Isang mapagpalang araw ng December 10, 2024 sa iyo kabayan. Narito po ang ating latest update sa ating panahon. Iisa-isahin po natin ang siyang mga area na posibleng makaranas po ng pag-ulan. So kabayan, narito pa rin po itong weather system natin na Intertropical Convergence Zone na siyang nakakaapekto po dito sa western section ng Mindanao kasama po ang Palawan. Iisa-isahin natin yan mamaya kabayan. Samantalang ito naman pong shoreline ay nakakaapekto naman po sa may eastern section ng Central Luzon at Southern Luzon. At ito naman pong northeast monsoon ay patuloy pa rin pong nakakaapekto dito po sa may Northern Luzon and the rest of Central Luzon. So kabayan, umpisahan muna natin dito po sa ITZZ. Tulad nga ng nabanggit ko kabayan, ito pong ITZZ ay nakakaapekto po ngayon sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Kaya inaasahan natin kabayan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat sa mga areas na nandyan. At ito naman po kabayan na shoreline ay patuloy pong nakakaapekto po dito at nagdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uulan at isolated thunderstorm dito po ngayon sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro at Aurora. So ingat tayo, magdala lagi ng payong bilang pananggala sa biglaang buhos ng ulan. At ito naman pong northeast monsoon ay nakakaapekto ngayon sa may Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. So asahan po ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan at meron pong kasamang pag-uulan. At dito naman po kabayan, apektado pa rin po ng northeast monsoon. Ito naman pong Ilocos Region and the rest of Cordillera Administrative Region kasama ang Central Luzon. Makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Ambon lamang po at wala naman po itong significant impact sa mga areas na nabanggit. At sa ilang natitirang bahagi ng ating bansa, asahan na sa umaga at tanghali mainit po o maalinsahang panahon ang aasahan, pero pagsapit ng hapon at gabi, dyan na po tayo makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Epekto naman po yan kabayan itong mga localized thunderstorm. So kabayan, pinag-iingat po ang lahat dahil sa epekto nitong mga weather system natin, posible po itong magdulot ng mga biglaang pagbaha and landslide, lalo na kabayan sa mga prone areas natin. At dahil nga kabayan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone at shoreline, malaking area po ng ating bansa ang siyang uulanin. So inaasahan natin simula ngayong umaga hanggang afternoon po, December 10, heavy to intense rain po, 100 to 200 millimeters na buhos ng ulan ang mararanasan dito po sa may Aurora, Quezon at Camarines Norte. So ingat tayo dyan kabayan, posible po ang pagkakaroon ng mga malawakang pagbaha. And moderate to heavy rain naman 50 to 100 millimeters po na pag-ulan dito sa may Isabela, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Oriental Mindoro at Palawan. So, posible po ang pagkakaroon ng mga localized flooding. At inaasahan natin ngayong afternoon hanggang kinabukasan by Wednesday afternoon, December 11, magkakaroon po ng heavy to intense rain dito sa may Isabela at Aurora. Moderate to heavy rain naman sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. And by Wednesday afternoon to Thursday afternoon, December 12, moderate to heavy rain na pag-ulan na lang po dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Kaya mga kababayan, tayo po ay pinag-iingat lalo na po sa mga low-lying areas dahil posible po ang mga biglaang pagbaha sa mga areas na nabanggit. Dulot po yan kabayan itong weather system natin na Intertropical Convergence Zone at shoreline. So lalo na kung tayo po ay lalabas ng bahay, papasok sa paaralan at sa trabaho, tayo po ay magdala ng kapote at payong bilang pananggala natin sa biglaang buhos ng ulan. Dahil sa mga susunod na araw, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan, dulot nga po nitong mga weather system natin. At asahan po natin ang ating air temperature ngayong araw na ito dito sa Lawag ay aabot po ng 30 degrees Celsius, Baguio 22 degrees Celsius, Metro Manila 30 degrees Celsius, Tagaytay 29 degrees Celsius, Tugigaraw 27 degrees Celsius at sa Legazpi po ay 30 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa 31 degrees Celsius, Iloilo
Tacloban, Cebu, 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 31 degrees Celsius, Davao, 33 degrees Celsius, at Zamboanga po ay 32 degrees Celsius. Ngayong araw din po kabayan, may nakataas po na gale warning signal sa maraming baybayin ng ating bansa dito sa may area ng Luzon. So kasama dyan kabayan ang baybayin ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western coast ng Pangasinan, Aurora, northern and eastern coast ng Pulilio Island, Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, northern and eastern coast of Catanduanes. Kaya pinag-iingat at hindi po muna pinapayagang pumalaot ang ating mga mangisda, lalo na kung ang gamit ay mga motor bangkas at maliliit na bangka, dahil ang alon po na asahan ay aabot ng 2.8 to 5 meters po. So mataas at mapanganib po ito kabayan, so umiwas po muna tayo sa mga baybayin na nabanggit. Unahin po natin ang ating kaligtasan kabayan. At ngayong araw na ito, December 10 kabayan, wala pa rin po tayong bagyo na namamataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy ko pong pinapaalala sa inyo na naglabas na po ng forecast ang DOST Pag-asa bago matapos tong 2024, posibleng merong 1 hanggang 2 bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, at yan po ay magkakaroon ng local name na bagyong Kerubin at Romina, pero sa ngayon kabayan ay wala pa po. Kaya kabayan, wala kang dapat na ipangamba, pero dapat tayo po ay patuloy na nagmo-monitor at maging handa sa posibilidad ng pagpasok nitong inaasahan nating mga bagyo. So ingat tayo kabayan, at para may update pa kita sa ating susunod na ulat panahon, ako po ay makikisuyo ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating susunod na ulat panahon. Salamat, ingat, God bless po kabayan.